Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV at sa puntong ito makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Jory Lois. Good morning Mr. Lois, ano na po ba ang pinakahuling detalye ng Pag-asa tungkol dito sa dalawang bagyong binabantayan po natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility? At sa dalawang ito, alin po ba yung mas malaki ang tsansa na pumasok dito sa ating boundary? Magandang umaga, Amor. Magandang umaga, Pilipinas. At yun nga, yung binabantayan po nating dalawang bagyo, si Goni at si Asani, parehas na po silang typhoon ngayon. So, ibig sabihin, lumakas pa po sila. At inaasahan pa natin na sa mga susunod na araw, patuloy itong lalakas pa habang ito'y nasa Pacific Ocean. And as of 2 a.m. kanina, itong si Goni ay namataan 2,200 kilometers silangan ng Central Luzon at tinatahak niya yung west-northwest direction sa bilis na 20 km bawat oras. So bumilis pa itong si Goni ng konti. At si Atsani naman ay namataan natin alas 2 kanina, 4,055 kilometers east ng Southern Luzon. At ang kanyang tinatahak ay pa-westward direction, medyo mas mabagal siya kay Goni sa 10 kilometers per hour ang kanyang tinatakbo. So sa nakikita natin, iiwanan ni Goni itong si Atsani. At yun na nga yung assessment natin, magpapatuloy pa itong tracking nitong si Goni. Papasok sa PAR by Tuesday ng maaring hapon kasi nga ang earlier estimate natin ay Tuesday evening, but since bumilis na nga itong si Typhoon Goni, maaring Tuesday afternoon papasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Okay, so po nalaman po natin ang update ng Pag-asa tungkol po dito sa binabantayan po nating mga bagyo sa labas ng ating area of responsibility. At ulitin ko lamang po, lalo pang lumakas sa mga ito at ito pong bagyong Goni ay nasaan po nating papasok ng ating PAR. Maaari po yung bukas o araw po ng Martes. At Mr. Lois, eto naman, once na pumasok nga po ng ating boundary, ano po ba yung posibleng maging epekto nito dito sa lagay ng ating panahon dito sa ating bansa? Yeah, Morano, itong si Bagyong Atsani, hindi naman natin nakikita na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility dahil nga nandito pa si Goni, yung nauuna sa kanya. Pero itong si Goni, dahil ina-assess natin yung mga weather system na nandito po sa itaas nitong, sabi natin, bandang Taiwan area, may nakikita po tayong high pressure area dyan sa bandang iyan. At kung magpapatuloy po itong high pressure area na to, malamang po itong si Goni ay more on westward ang magiging takbo nito. So ibig po sabihin nito kung mag-westward to, dediretso po ito malapit dito sa may extreme northern Luzon or dyan po sa Batanes, Calayan and Babuyan area. So dire-diretso siya doon sa area station, ibig sabihin nun, maaari pong mag-landfall itong bagyong ito doon sa areas na sinasabi ko. And alam po natin na medyo malakas na itong si Goni, so malaking epekto ang gagawin nito doon sa extreme northern Luzon. And siyempre po, even ang northern Luzon, maaapektuhan po. Naku, ayan po, naipaliwanag po sa atin ni Mr. Lois tungkol po dito sa magiging track po o tatahakin po nitong bagyong Goni. Inaasahan nga po natin na posible pong maapektuhan ito nitong high pressure area na maaari pong magdulot naman ng pagbabago sa direksyon nito at posible nga po itong tumama o maglandfall dito po yan sa may extreme northern Luzon. Kaya patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod na oras. At eto naman po Mr. Lois, dahil nga po dalawa itong bagyo sa labas ng ating PAR, ano po ba yung interaksyon nito sa isa't isa? At meron po bang posibilidad na mangyari po ito nga Fujiwara effect sa senaryo o sa kaso nito nga dalawang bagyong ito? Amor, katulad nga na sinabi ko kanina, mas matulin ngayon yung pagkilos nitong si Goni. So asahan natin na hindi sila magkakaroon ng interaksyon and even yung sinasabi nating Fujiwara effect. Ayan po, ito naman po Mr. Lois, ano po bang inaasahan po nating lagay ng panahon para po sa araw nito ng Lunes base po sa inilabas na 5 a.m. weather forecast?
patuloy ang epekto nitong Intertropical Convergence Zone dito po sa Visayas. Kaya asahan pa rin na itong Kabisayaan ay magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Isama na rin po natin yung ibang parte pa ng Mindanao, yung Zamboanga Peninsula at Caraga Region. So dyan sa areas na sinasabi ko, maaaring magkaroon po ng mga light to moderate rains. The rest of the country, magiging maganda pa rin yung lagay ng panahon sa umaga and possible ng mga isolated thunderstorms during afternoon or evening. So apektado pa rin tayo nitong ITCZ o Intertropical Convergence Zone ngayong araw. At Mr. Lois, panghuling katanungan na lamang po, hanggang kailan ba mararanasan itong epekto ng nasabing weather system? Ang Intertropical Convergence Zone sumusunod dyan sa araw. Ayan, ibig sabihin niyan kung nasaan po yung summer season na handun po yung ITCZ. So asahan po natin na by pag nagsimula na po yung winter months dito sa Northern Hemisphere, ang ITCZ po nasa Southern Hemisphere na. So, bago mag-September po yan, mag-start na po yan na bumaba o kumbaga nahandito na po yan uli sa bandang Mindanao. At pagpasok nga ng winter months, dapat nandito na siya sa Southern Hemisphere. Okay, and po maraming salamat po Mr. Jory Lois, binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at nakasama nga po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Ating po mga nakala po naming impormasyon para sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok dito lamang sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.